Napakahaba po ng gospel reading natin ngayon. At medyo weird ng konti o kakaiba ang dating ng paraan ng pagpapagaling na ginawa ni Jesus doon sa taong bulag mula ng ipanganak. Actually, mababasa din ang tungkol sa pagpapagaling ni Jesus na gamit ang laway sa Ebanghelyo ni San Marcos. Pero dito, kaya medyo weird, hindi lang laway, kundi lupa na hinaluan ng laway at ginawang putik na ipinahid sa mata ng bulag. Ang ginamit para mapagaling siya. May tawag sa ganito, ang mga dalubhasa sa Biblia. Isang paraan ng pagpapahayag ng mga propeta. Ang tawag ho dito ay matalinghagang kilos protesta o kilos propeta. Symbolic prophetic action sa Ingles. Kung mapagbasa kayo ng Bible, malalaman ninyo na kahit sina Prophet Isaiah, Jeremiah, o Prophet Ezekiel, gumawa din ng matalinghagang kilos propeta. Yung bang, yung pahayag nila, hindi sa salita ng bibig, kundi sa kilos. Ini-express. Yung isang paraang tumatawag ng pansin, matalinghaga ang dating. Parang palaisipan, mapapaisip ka. Kaya kung ganon, ano kaya ang ibig ipahiwatig ni Jesus doon sa ginawa niya sa taong bulag? Para maintindihan natin, kailangan balikan ang kwento ng Old Testament tungkol sa creation, paglikha ng Diyos sa Book of Genesis. Kasi doon ang sabi ng manunulat, nang likhain ng Diyos ang tao, kumuha din siya ng putik. Putik. Minoldi yung putik. Hinipan niya at ito'y nabuhay at tinawag niyang Adan. Sa salitang Hebreo, Adama. Alam niyo yung ibig sabihin ng Adama? Lupa. Ang salitang tao at salitang lupa. Kahit sa English, di ba? Human. Yun din ang pinanggalingan ng salitang humus. Ang humus, lupa. Kaya siguro pag tumatanda tayo, sinasabi nila, amoy lupa na yan. Kasi totoo naman, sa lupa tayo galing, babalik din sa lupa. Pero kakaiba tayo kasi hiningahan tayo. Matalinghaga yon. Ito yung para bang ginagawa ni Jesus para sa lalaking sinilang na bulag sa kwento na narinig natin. Para bang binubuo ni Jesus ang hindi na kumpleto sa kanyang pangangatawan. Sinilang siyang may mata pero hindi nakakikita mula pagkabata. Sa pinaghalong laway at lupa, gumawa siya ng putik, pinahid sa mata, pagkatapos pinaghugas siya sa isang balon. Pati yung balon matalinghaga. Anong pangalan ng balon? Siloam o Siloe. Na ang ibig sabihin ay ipinadala, isinugo. Ibig sabihin, may layunin ang Panginoon.
Hinihilom niya yung bulag para maisugo siya, para makiisa sa pagmimisyon. Hindi ho ginagamit ni Saint John ang salitang miracle para sa mga nagaganap na kababalaghan na ginagawang pagpapagaling ni Jesus. Ayaw na ayaw niya yung salitang milagro. Mas gusto niyang gamitin ang salitang palatandaan. Kaya sa mga doon sa bandang dulo ng binasa kong ebanghelyo sa inyo na napakahaba, sabi ni Jesus, ako'y naparito sa mundo para sa paghuhukom upang makakita ang mga bulag at mabulag ang nakakakita. Oh, dalawa pala to. Ang misyon ni Jesus. Hindi lang para makakita ang bulag, kundi mabulag yung ibang nakakakita. Anong ibig sabihin nito? Nakakitang muli yung tao na bulag mula ng isilang. Kung bulag na siya mula ng isilang, edi imposible nang makakita ulit yan. Pero, ang laking kababalaghan, nakakita siyang muli. Ano naman ang reaksyon ng mga kontrabidang pariseo? Reaksyon nila, violation yan. Kasi ginawa niya sa Sabbath day, araw ng pamamahinga, at ayon sa batas ni Moises, bawal magtrabaho sa araw ng pahinga. Violation. Violation naman. Bakit kaya ganon? Kung minsan, mabuti na yung nangyayari, masama pa rin ang nakikita. Ano bang dapat itawag sa ganyan? Ano pa kundi spiritual na pagkabulag, spiritual blindness sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong bulag mula sa pagkabata na hindi makitaan ng kabutihan ng mga pariseo, naging malinaw ang punto ng Panginoon. Mas madaling pagalingin ang pisikal na pagkabulag kaysa espiritual na pagkabulag. Hindi naman lahat ng taong nakadilat ang mata ay talagang nakakakita. Applicable din ho to sa baliktad na sitwasyon. Dito, sa narinig nating kwento, mabuti yung nangyari, pero masama ang nakita. Pwede ring mangyari na walang makitang anumang masama ang tao, lalo na kung nagiging panatiko na siya. Mayroong kasabihan o may palaisipan ang mga Chinese tungkol sa 3 unggoy. Ewan ko kung nakita nyo na ang poster na ito. 3 unggoy. Yung isa nagtatakip ng mata. Yung pangalawa nagtatakip ng tainga. At yung pangatlo nagtatakip ng bibig. At ang palaisipan ay see no evil, hear no evil, speak no evil. Ayun. Iba namang klaseng pagkabulag ito. Alam niyo po, sa iba't ibang dako ng mundo ngayon, nauuso na naman ang mga leader o politiko na tinatawag nilang populists na mahilig sa gyera. Mahilig magsabing
Patayin nyo yan. Puksain nyo yan. Usong-uso, di ba? Parang alam natin tuloy kung sinong ginagaya. Mga tipong leader na mahusay mangumbinsi na sila daw ang magdadala ng solusyon na madalian sa mga problema ng lipunan. Na magsasabing, ay naku, anong batas-batas? Sa gabal lang yung batas na yan. Ang kailangan kamay na bakal. Mahusay mang-udyok ng galit at hinanakit, lalo na sa mga dukha at api. Mahusay magturo ng kung sino ba ang dapat sisihin sa kahirapan at pagdurusa ng tao na mapapadali daw ang solusyon kung hayaan na lang sila na puksain na parang mga peste o salot ang ibang mga dapat sisihin sa problema ng lipunan. Usong-uso ho ang ganyang mga leader. Believe it or not, gaya-gaya lang sila. Binubuhay nilang muli ang mga tipo ni na Hitler at Mussolini. Kumita na ho yan. World War II. Milyon ang napapatay ni Hitler. Dahil naniwala ang mga Aleman, ang dapat daw sisihin ay mga Hudyo. Ito yung delikadong klaseng mga leader, mga tipong iniidolo ng mga panatiko. Bayani pa rin ang ituturing sa kanila kahit wala silang paggalang sa batas. Kahit lantaran na ang kanilang krimen at pagpatay, walang makitang mali ang mga panatiko. Nananatili pa rin mga loyalistang taga-suporta. Magsisimba pa yan at magsasabing naniniwala sa Panginoon Diyos ng buhay kahit okay lang sa kanila. Nakitlan ng buhay ang mga iniisip nilang walang silbi sa daigdig. Ibig sabihin, hindi na mga mata lang ang may diferensya, kundi puso at kaluluwa na nababalutan na ng dilim. Wika nga ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 23, kung malabo ang iyong mata, madidiliman ang buo mong katawan. Kung ang magsilbing ilaw mo ay kadiliman, napakatinding kadiliman nito. Mga kapatid, ito po ang pagnilayan natin ngayong ika-4 na linggo ng Kwaresma, linggo ng Laetare, kung ibig natin na tapusin ang penitensya sa galak, magalak. At ito rin ang hilingin natin sa panalangin natin. Panginoon, isugo mo po sa amin ang Espiritu Santo at kami muling likhain upang matanglawan ng liwanag ang aming mga puso at kaluluwa at upang kami makabahagi mo sa patuloy mong paglikha at pagpapanibago sa buong sanlibutan. Amen.